I declare unstoppable rapid growth in my life. Every barrier, every limitation, every closed door is now removed. And new things, new promotions, new testimonies, new breakthroughs are coming. I declare I am positioned for divine appointments and blessings that will transform my life. Every works of my hands will be blessed and multiplied. I will lend to others and not borrow. These are my declarations. In the name of my Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. At syempre, bago ka umupo, sabihan mo ang iyong katabi at sabihan mo siya ng may pananampalataya and with feelings, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Makakaupo na po kayo. At tuwing araw ng linggo, yan ang aking declaration sa bawat isa sa atin. Lahat tayo sa Christ the Rock, mga kasama natin sa online, sa FB Live, pabanal tayo ng pabanal, payaman tayo ng payaman, pa-level up tayo ng pa-level up. Lahat ng nananampalataya sumigaw ng malakas na Amen! And welcome to the month of November. We are in our grow in spiritual warfare. At ang topic po natin sa umagang ito, we are in a war. Fighting the unseen battle. Tayo ay nasa gitna ng digmaan at tayo ay nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang labanan. Napakahirap po niyan. Alam niyo po, nagkaroon ng digmaan between Vietnam and United States. Nung bata ako ay napakahilig ko pong panoorin yan, no? Mga lumang mga palabas, pelikula, panahon yan ni Connie, no? Kung kaya't nung napunta kami ni Rebsel sa Vietnam, ako ay curious talaga na makita yung lugar at ano ba ang itsura ng mga Vietnamese. Kamukha pala natin sila. May mga pagkakataon nga na pag kami ay nasa tindahan o namimili kami, napapatagalog kami. Kasi ang feeling namin, nawawala kami sa sarili namin, ang feeling namin, ang kausap namin ay mga kababayan din nating Pilipino, yun pala ay mga Vietnamese. Ang labanan ng mga Vietnamese at ng mga Amerikano ay tumagal ng 20 taon. Subalit pag atin pong binalikan ang kasaysayan, nahirapan talaga ang Amerika. Hindi sila nagwagi. Dahil from 1955 to 1975, ang labanan na ginawa ng mga Vietnamese, ng Northern Vietnam at ng mga Vietcong ay guerrilla warfare. Guerrilla warfare. Lilinawin ko po, hindi guerrilla. Ang ibig sabihin ng guerrilla warfare, hindi alam ng mga Amerikano kung sino at nasaan ang mga kalaban nila. Ang mga Vietnamese, gumawa sila ng mga tunnels. Ang kanilang pakikipaglaban ay bigla, mga unexpected, surprise attack. At naglagay sila ng mga tinatawag na mga booby traps. Na ang mga Amerikano, kapag sila ay nagtungo sa isang lugar, lalong-lalo na nung panahon na yon,
Ang Vietnam ay punong-puno ng kagubatan, diyan nagtatago ang kanilang mga kalaban ng mga Vietnamese, ay meron palang mga bomba na bigla na lang sasabog. Napakahirap ng labanan na hindi nakikita. At kahit na mas advanced ang technology, mas sophisticated ang mga weapons ng mga Amerikano, dahil hindi nila nakikita, hindi nila alam ang kanilang mga kalaban, hindi sila nagwagi. Mas matindi ang labanan na ating kinakaharap. We are in a war and we are fighting the unseen battle. At hindi makukuha ng technology, hindi makukuha ng modernong panahon, gaano man kadami ang mga instrumento, ang mga physical weapons na meron tayo. Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 6 verse 12, ito yung pinaka-key verse natin. At sa umagang ito, marami pa tayong mga babasahin na mga talata. Pero nais ko po kayong paalalahanan na ang pag-uusapan po natin ay unang bahagi. Kanina nga ay magkausap kami ni Rebsel. Ang sabi sa kanya, hirap na hirap ako sa paggawa ko ng ating topic na ito. Dahil sa tuwing inaaral ko siya, biglang may mga lumalabas na mga kapahayagan. Pahaba ng pahaba. So, ito po ay unang bahagi. At ang ilan ay ibabahagi ko sa mga susunod na pagkakataon na ako po ay makapagsasalita. Dahil itong month of November, hindi po namin ine-expect, pero ang Panginoon, before the foundation of the world, alam yan ni Jane, may itinakda na talaga si Lord. At kami pala ay babalik sa Mindanao this month of November. Hindi po namin plinano, nag-uusap nga kami, ang mas prefer namin na manatili dito sa Pilipinas, kala mo Mindanao, ibang bansa. Manatili dito sa Pilipinas itong month of November hanggang December. Huwag na muna kaming umalis o mag-aeroplano. Subalit meron po tayong napakahalagang invitation. So, amin pong tinanggap yung invitation na yon. So, may mga ilang Sundays po na kami ay mawawala. Pero kasama nyo po kami sa puso at sa espiritu. At pagdating naman po ng month of December, ayaw talaga ni Rebsel. Pero kami po ay magtutungo naman sa Japan. Wala talaga po kaming plano, kaya nga kami po ay nag-apply ng visa. Hindi, pero totoo talaga yon. Hindi po ako nagbibiro. Magsisinungaling ako kung sasabihin ko sa inyo na talagang gustong-gusto namin pumunta ng Japan. Meron lang kami talagang prompting na mag-apply ng visa. At ang sabi namin, kung hindi tayo mabibigyan ng multiple entry, wag na tayong tumuloy kasi may mga possibility na makarating kami nung mga nauna pa. Ang lumabas po sa amin ay single entry lang, na naaprubahan kami. So we decided, wag na tayong tumuloy. So yung unang pagkakataon po na pupunta ng Japan, hindi po kami sumama doon. At yung pangalawa naman na pagkakataon, ay may ikakasal kasi ako. Shout out kay Charles. Lilinawin ko po, Charles, hindi Charles. Baka po akala nyo si Charlie na ikakasal na. Pero prophetic, baka prophetic naman po yan. Hindi, pag kinausap lang ako niyan, na sinabi sa akin, Daddy Bishop, hindi, pag sinabi niya lang sa akin, Daddy Bishop,
Ihanap mo nga ako, hahanapan ko talaga. So meron po akong ikakasal, shout out kay Charles at kay Architect Eugene, siya yung nag-architect ng ating ano. So hindi ko talaga sila matanggihan. May speaking engagement talaga kami sa Japan. Pero talagang napakalapit sila sa puso natin, hindi natin natanggihan. So ginive up namin yung Japan para doon sa kanilang kasal. Pero mukhang gusto talaga kami papuntahin ni Lord sa Japan. So naka-schedule na po kami sa December 4. December 4. Ayan, yan po yung aming alis. So, hindi ko na po alam kung gaano katagal, December 4. So, bakit tayo napunta sa Japan? So, ito pong Ephesians chapter 6, verse 12, ay isinulat po ni Apostle Paul. At ang sabi niya dito, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places. Ang sabi dito ni Apostle Paul sa kanyang letter sa mga Christians sa Ephesus, for we wrestle not against flesh and blood. Ginamit po niya yung word na wrestle. Ang Greek word na ginamit po dito ay palai. These terms evokes hand-to-hand combat, not distant warfare. Apostle Paul uses it to emphasize the intensity and closeness of spiritual warfare. Ibig sabihin, talagang ano to? Alam nyo, may mga tinatawag na mga keyboard warriors. Yan yung matatapang kapag nasa harap ng screen. Pero yung kanilang tinutuligsa, inaatake, kapag kaharapan na, hindi nila kayang humarap. Naalala ko noon, may mga tumutuligsa sa atin. Sabi ko, mag-usap tayo. Ayaw nilang makipag-usap. Magaling lang kayo sa keyboard. Hindi itong uri ng ganitong labanan ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Ang tinutukoy talaga ni Apostol Pablo, face-to-face combat. May mga may mga Bible scholar na hinalintulad ang labanan na ito. Sabi, ang nasa isip daw ni Apostle Paul ay yung Greco-Roman wrestling na nung kanilang unang panahon. Yan daw ang nasa isip ni Apostle Paul. Pero nung inaaral ko na po ito, para sa akin, ang nasa isip ni Apostle Paul ay hindi talaga Greco-Roman wrestling. Kasi, ang Greco-Roman wrestling, controlled. Game. Hindi talaga labanan. Merong arbiter or may tinatawag na referee na pwedeng pigilin ang labanan kapag yung isang wrestler na nabunot na o ng tusok na ng mata, pipigilan. Ako po ay naniniwala ang nasa isip ni Apostol Pablo ay tunay na digmaan hanggang kamatayan at ang nasa isip niya ay isang Roman soldier na nakikipaglaban. Kaya nga sa pag-uusapan natin, nabanggit dito sa Ephesians chapter 6, ang armor. Baluti. Nung inaaral ko to, at pupunta ako sa konteksto ng salita ng Diyos, kung Greco-Roman wrestling, saan ka nakakita ng wrestler na naka-armor?
So meaning, hindi talaga wrestling ang nasa isip ni Apostol Pablo dito. Apostle Paul's audience in Ephesus, a Roman city, would immediately visualize the disciplined, armored Roman soldier, a trained warrior prepared for battle. Kasi alam nyo sa wrestling, yung iba nga ngayon ay naiinganyo sa tinatawag na mixed martial arts. Ano ibig sabihin ng mixed martial arts? Ang ibig sabihin nito, hindi lang isang discipline. May iba't iba kasing mga martial arts. May tinatawag na karate. Pag Pilipino ang karate. Sa mga karate. Ito ay Japanese martial arts. Pero yung mixed martial arts, hindi lang siya karate o hindi lang siya kickboxing o hindi lang siya judo, jiu-jitsu, aikido, pinagsama-sama. Pero itong mga martial arts na ito, laro pa rin. Hindi hanggang kamatayan. Pag sumuko, na knockdown, na knockout, tigil na laro. Pero ang nasa isip talaga ni Apostol Pablo nung sinabi niya, we wrestle. Ito ay tunay na digmaan na ang mga nakikipaglaban ay pwedeng makitilan ng buhay. At dito sa ating binabasa sa Ephesians chapter 3 verse 12, ang sabi dito, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Unseen battle. This is spiritual in nature. At upang tayo ay magwagi sa labanan na ito, number one, na dapat nating matutunan, we need to discern the battle. Spiritual warfare is real, not symbolic. The enemy is strategic, not random. Hindi lang ito basta isang kapangyarihan. Ang kalaban natin, nag-strategize, may method, may ginagawa, at hindi lang siya nakikipaglaro na ang kanyang layunin ay magpasubmit lang tayo. Hindi. Nasumuko lang tayo, na ma-knock-out lang tayo, hindi yan ang layunin ng ating kaaway. Totoong may labanan hanggang kamatayan. Spiritual warfare is not a metaphor. It is the unseen conflict that shapes visible realities. Invisible siya, pero maaapektuhan niya ang visible realities. So ang unang-una, napakahalaga na matutunan natin, we need to discern. Dapat matanggap natin, maunawaan natin, alam natin may digmaan. Ang digmaan na ito hindi nakikita pero napakalaki ng effect sa atin. Tingnan niyo po ako. At maging sa mga kasama natin sa online, kung may mga kasama tayong mga kapatid sa Panginoon, nabobo ang church. Naging ignorante ang church pagdating sa spiritual warfare. Last Friday, nagsimula ang ating Covenant Retreat. At ang inyong lingkod naman ay naimbitahan na mag-speak sa isang apostolic healing and deliverance. At merong unang speaker, bago ako nagsalita, may unang speaker at pinatutuon niya kung paano nila niyakap
ang Apostolic Ministry of Healing and Deliverance. Ang sabi niya, matagal na panahon na wala kaming kaalam-alam patungkol sa spiritual warfare, sa Ministry of Deliverance, wala kaming alam. Subalit 2003, sa kanilang church, ay biglang nagkaroon ng manifestation ng demonization. Merong isa silang miyembro na biglang nag-react. At nung kinonfront nila yung nag-react, ang sabi nung nag-react, nung tinanong nila, sino ka, bakit ka nandyan? Sabi niya, Duwende. Wala silang alam sa spiritual warfare, wala silang alam sa deliverance. Katulad din natin noon, nakaabot na ng 17 hours. Ilang oras? 17 hours. Dinideliverance nila yung duwende. Hanggang sa meron siyang kaibigan na pastor na nalaman ang kanilang sitwasyon kasi kapag kusang loob na nag-offer ng tulong. Baka naisip nung kaibigan niyang pastor, pag di ko to tinulungan, baka isang taon na hindi pa. Kasi yung maka 17 hours ka, ibig sabihin ayaw talagang umalis. So kusang loob yung kanyang kaibigan na pastor, sabi, baka interested kayo, ako nang magmiministeryo. To make a long story short, after 17 hours, may isang pastor na nagde-deliverance at natuto ng deliverance sa JCTD. Binanggit niya, kay Bishop Ted, sabi niya gano'n. So nagpunta doon, sinimulang ministeryohan yung kinargahan ng duwende, umabot ng 5 minuto. Lumayas na yung duwende. After 5 minutes. Pag di mo alam ang ginagawa mo, aabot ng 70, tama ba? 17 oras. Itong taon lang na ito, bago kami dawn prayer ni Rebsel, nakita ko yung cellphone ko, pagtingin ko, kasi gagamitin ko siyang pang-camera, pagtingin ko, meron akong andaming miss call. 1:00 o 2:00 ng madaling araw yung tawag. Hindi muna ako nag-reply, nag-dawn prayer muna kami. After the dawn prayer, pagkatapos ng morning prayer and devotion, minessage ko siya. Kasi kaibigan kong pastor. Kasama namin sa Tutbap. Yan. Sama natin sa dating. Biglang tumawag. Nung ako ay nagano, sabi ko, kumusta pastor? Bakit ka tumatawag ng 1:00, 2:00? Tumawag. Pagtawag niya, sabi niya, pastor, meron kasing nagparty sa harapan ng bahay namin, yung kapitbahay. And pagdating ng madaling araw, may na-demon possessed na kabataan. Alam nila ang katapat na bahay ay pastor, so pinuntahan ako, pinatawag ako. Ang ginawa niya, pinanalangin, umabot na ng 2 oras. May edad na to, senior na rin. Siguro tagaktak na, pawis, napapaus na ang boses. Nung walang nangyayari, siguro sinabi, kasi ang tumatawag yung cellphone ng anak niya, tawagan mo nga si Bishop Anthony. Alam niyo, pag nag-ring ang phone ko ng madaling araw, alam ni Banji yan. Sasagot ako. Pero hindi ko alam bakit, hindi ako nakasagot. Siguro na ang hingbing ng tulog ko, 1:00, 2:00, hindi ko nasagot yung tawag niya. Inalaw na rin siguro ni Lord. Makalipas ng 2 oras, siguro inoobserbahan ng nanay ng kabataan, walang nangyayari. Kinuha na yung bata, dinala sa albularyo. Alam niyo kung bakit may mga tao, kahit na mga Christians, dinadala yung kanilang may mga sakit at karamdaman o kung ano-anong nararanasan, dinadala sa albularyo kasi hindi alam ng church
ang kanyang gagawin. Sa ating church sa Kaypian, kay Pastor John, may dinala, nagpunta na magpapadeliverance galing sa ibang church. At during interview, kasi ganun pagka may dinala sa atin, ini-interview muna. Habang ini-interview, they found out na itong bata na ito ipinanalangin na sa church. At nung pinanalangin sa church, walang nangyari, ang sabi daw ng pastor, dalhin nyo na to sa albularyo. Pastor na nagsabi. Kasi nagmamanifest yung bata, hindi nila alam kung anong gagawin. Kaya napunta dun sa church natin, sa Kaypian, pinalaya ni Lord. Amen. Alam nyo, yung iba sa inyo, nung narinig yung duwende, napangiti, duwende lang pala. Kaya nyo yung ginagawa, kasi dati ignorante tayo, pero unti-unti tayong tinuturuan ng Panginoon. Amen. Spiritual warfare is not a metaphor. Totoo ito. It is the unseen conflict that shapes visible realities. To overlook it as symbolic is to walk into battle blindfolded. Nakikipaglaban, hindi natin alam. Hindi natin nakikita. Wala tayong alam sa ating kalaban. Kaya marami ngayon ang naaapektuhan ng spiritual warfare, nilalagyan na lang ng ibang pagkatawag. Depression, mental health problem, bipolar, schizophrenia. Kailan lang ay merong anak ng isang sikat na celebrity ang nagkitil ng kanyang buhay sa Amerika. 19 years old. At meron pa akong nakita sa YouTube, sa Facebook, tumalon naman sa isang mall. Pero pag tinignan mo yung behavior, inoobserbahan mo, syempre, hindi ko sinasabing 100% spiritual. Pero maraming pagkakataon, spiritual ang labanan. Kaya sinasabi ito ni Apostle Paul, we wrestle not against flesh and blood. Scripture does not present spiritual warfare as poetic imagery. It presents it as a present, pressing reality that demand, look at this, discernment, vigilance, and divine empowerment. Kailangan natin ang kapangyarihan ni Lord. We need to be vigilant. Amen. We need to be vigilant. Dapat humihingi tayo ng pangunawa at katalinuhan nagmumula sa Panginoon. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be self-controlled and alert. Be vigilant. Be discerning and alert. Sabihin nga natin, alert. Mamaya, babalikan pa rin natin yung salita na yan. Napakahalaga ng salitang alert. Sabihin nga natin, alert! Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Alam niyo, nung una kong pinag-aralan yan, may nagsabi na ang diablo ay parang leon na umaatungal pero walang ngipin. Hindi naman sinabi dyan na walang ngipin. Ang sabi nga dyan ay looking for someone to devour. Ang kalaban natin ay naparito upang pumatay, magwasak. So we need to be vigilant. We need discernment.
Amen. Hindi ito basta sugod ng sugod na lumalaban. Kaya nga alam nyo tayo, when we embrace this calling, 2023, talagang nag-soak kami. Nag-soak. Nung una nga, napapaisip ako, pambira, napapalaki gastos natin. Kung saan pumunta yung mentor natin, sama kami. We need to be soaked. Bali mo, gagastos kami ng libo-libo, tagahawak lang kami ng plastic supot. Ganun lang. For how many months? Kasi kailangang matuto, kailangang maunawaan natin. At hindi ko sinasabi, nag-graduate na tayo. Patuloy tayong natututo. Vigilant pa rin tayo. Amen. Nagde-discern pa rin tayo. Inoobserbahan natin what is happening. To discern a battle means to spiritually recognize whether a conflict, challenge, or decision is one that God is calling you to engage in or to avoid. It's about choosing your battles wisely based on divine guidance rather than impulse or emotion. Kaya nga nung naipresent sa atin ito, in-expose tayo ng Panginoon dito, binalikan ko ang Bible, tinignan ko, may mga spiritual warfare ba talaga sa Bible? May mga demonic encounter ba ang Panginoong Jesucristo? Totoo ba talaga ang spiritual warfare o nasa isip lang to? Imagination lang to, gawa-gawa lang to. Pero nung tinitignan ko ng Bible, totoo talaga na meron. Nakakapagtaka lang, bakit pagdating ng modern church, parang wala. Pero nung na-discern na natin, unti-unti tayo nagkakaroon ng discernment, nag-i-engage na tayo, tayo ang nagulat. Ang dami pala. Nagkalat pala. May mga kalaban talaga tayo. Amen! Pero kinakailangan meron tayong discernment. Not every fight is yours to fight. Some battles are distraction from your divine assignment. Kaya nga alam nyo, yung social media na yan, distraction ng enemy yan. Alam nyo, maraming mga Christian nag-i-engage dyan talaga ng husto. Nakikipagtalo, kung ano-anong mga arguments, may kilala pa nga akong pastor, lahat pinapatulan, pati showbiz. Kaya siguro nagkakaroon ng acid reflux. Siyempre, nag-i-engage sa mga labanan na hindi mo na dapat hindi naman binigay sa iyo ni Lord para labanan. Pag humarap ka na sa totoong battle, pagod ka na. Isang example niyan sa Bible ay 1 Samuel chapter 17. Labanan ng mga Philistines at mga Israelites. At ang Philistines ay merong pambato sa labanan. Ito yung matindi nilang warrior, champion, by the name of Goliath. Alam nyo, nagtakbuhan ang mga Israelites nung narinig nila yung tinig ni Goliath, nakita nila si Goliath, nagtakbuhan sila, natakot sila. Pero nung si David ay napunta doon sa battlefield at nalaman niya na hinahamak ni Goliath ang mga Israelites at ang Diyos ng Israel at nalaman niya na may gantimpala sa lalaban kay Goliath, na-discern ni David, ito yung tamang laban. Kaya lang, nung nagtatanong-tanong na si David sa mga tao, nagsisiyasat na siya sa lugar, biglang dumating ang kanyang kapatid. Tunghayan natin ito sa verse 28.
When Eliab, David's oldest brother, isa sa mga sundalo ni Saul, heard him speaking with the men, he burned with anger at him and asked, "Why have you come down here?" Akin lang naman po ito, hindi ko sinasabing ito talaga. Palagay ko itong Eliab may karga. Kapag tinutupad mo pinagagawa sa'yo ni Lord, may mga taong may karga. Wala ka mang ginagawa, galit sa'yo. Ang sabi dito, yung kapatid niya, hindi ito makikita nyo, hindi ito normal. Sabi dito, he burned with anger. Hindi lang ito inis. Hindi lang ito galit. Galit. Nagalit. Kaya huwag kang magtaka. May mga tao, wala man ako ginawang masama dito. Mabuti naman nga ang ginawa ko dito. Bakit parang grabe yung galit sa akin ito? May karga Why have you come down here? And with whom did you leave those few sheep in the desert? O akala mo concern? Sa totoo lang naman, si Eliab walang pakialam sa mga tupa. May mga tao, akala mo mahal na mahal ang ministry. Wala namang mga sacrifices. I know how conceited you are and how wicked your heart is. You came down only to watch the battle. Inakusuhan pa siya. Verse 29. Now, what have I done? Said David. Can't I even speak? Wala pa nga akong ginagawa, nagtatanong-tanong lang ako. Ito ang crucial. Ito kung gusto ko makita niyo, yung verse 30. He then turned away to someone else. Nandun, can you imagine that? Dumating yung kanyang kapatid, galit na galit, pinagsisisigawan si David. Sabi niya, hindi na ba ako pwede magsalita? Ano ba ginawa ko? At ang ginawa ni David, tumalikod. Umalis. Umiwas. May mga labanan na hindi ka dapat mag-engage. Ang dapat mong gawin, iwasan mo. Talikuran mo. Amen. Ang dyablo may mga ipapadalang Eliab sa buhay mo. Because you are about to confront the giant. Kaya ang gagawin ng dyablo, alam ng dyablo, may kakaiba kang anointing, may kakaiba kang kapangyarihan, magagapi mo yung giant, magpapadala ng Eliab yan. Amen. So he turned away to someone else and brought up the same matter, and let the men answered him as before. The enemy wants to distract you with drama so you miss your destiny. Discernment. Huwag mong patulan. Huwag kang bumaba sa level nila. Maraming pinagagawa sa atin si Lord. Hindi ka pang Eliab, pang giant ka. Amen. If David had fought Eliab, he would forfeited the anointing. Look at this. If David had fought Eliab,
he forfeited the anointing that was meant to be rebuilt through Goliath. Mabuti na lamang si David may discernment. Sa digmaang ito na ating nilalabanan, napakahalaga ng discernment. Ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 12, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." The real war is not physical, it is spiritual. Huwag nating patulan yung mga nagmamanifest sa physical. Labanan mo sa spiritual. Amen. Victory comes not by reacting to what's visible, but by resisting what's invisible. Alam niyo yung iba, nag-focus dun sa cancer. Yun ang tinutugunan, yung cancer. Pero ang hindi nila alam, merong something invisible nagkukos ng cancer. Pag na-deal yung invisible na yon, matutugunan yung cancer. We wrestle not against flesh and blood. The enemy is invisible, but the impact is undeniable. Hindi man niya nakikita, hindi ibig sabihin baliwala. Yun ang problema sa sanlibutan ito. Pag hindi nakikita, parang baliwalain yan, wala namang impact yan, hindi totoo yan. Pero alam nyo, pinakita sa atin ng Panginoon during the pandemic, ang matinding kalaban natin, yung hindi nakikita. We are not called to fight people. We are called to confront powers. The true battlefield is not the argument, the offense, or the circumstance. It's the unseen realm where destinies are shaped and destroyed. Alam nyo, dahil nakipaglaban si David dun sa tamang laban, grabe yung anointing, mas nag-increase yung anointing ng Panginoon sa kanya. Yung anointing niya pang palasyo na. Yung anointing na binigay sa kanya ng Panginoon to lead a nation. Kasi hindi niya pinatulan si Eliab. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, huwag mong patulan yung Eliab mo. Sa halip na bungangaan mo ang asawa mo, makipaglaban ka sa spiritual. Amen? Sa halip na i-confront mo yung kapitbahay mo na galit sa iyo, komprontahin mo ang demonyo. The enemy is not a vague force of negativity. He is Satan. He studies patterns, exploits weaknesses, and infiltrates through deception. Hindi yan bobo, inaaral niyan. Kaya kinakailangan natin ng discernment. John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and to destroy. Seryoso ang dyablo. Siya ay naparito upang magnakaw, upang pumatay, upang magwasak. Hindi ito laro, hindi ito parang wrestling.
labanan talaga ito hanggang kamatayan. At sa Ministry of Deliverance, yan na yung naririnig natin. May mga naka-assign sa atin, talagang wawasakin, papatayin ang ministry, ang mga ginagamit ng Panginoon. But I want you to receive this, you are under the protection of the Almighty God. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang mas mahirap, yung hindi natin alam kung paano tayo makikipaglaban. Pinagtatampisawan na tayo ng dyablo. Alam niyo, nagsisimula tayo ng 2023, 2024, sabi ko, bakit naman ganun nung nag-involve kami sa ministry na ito? Parang dumami ang mga mangkukulam, ang mga satanista na umaatake sa amin. Tinuruan ako ng Panginoon, hindi dumami. Na-expose lang. Matagal nang nandyan yan. Amen. Mabuti na lang, pinaalis na ng Panginoon ang mga demonyo na yan. Pero marami pa ring dumarating. Kasi hindi yan, yun yung tinuturo sa akin ng Panginoon. Kaya nga meron ako na-encounter naka-assign sa atin. Sabi ko, uubusin ko kayo. Hindi, pagka nawala na ako, may papalit ulit. Tatawag ulit, magpapadala ulit si Satanas ng mga gugulo sa atin na ang layunin magnakaw, pumatay, magwasak. Pero ang kapangyarihan ng Panginoon ay available sa atin. Amen? Gagamitin niya ng Panginoon upang maraming mga tao, mga kaluluwa ang makakilala sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Number 1, napakahalaga ng discernment. Number 2, dito ko na ito i-ending sa number 2 of 25 points. Number 2, equip with the armor. Equip with the armor. Napakahalaga, may discernment tayo. Pero kinakailangan, equip tayo. Kahit alam natin, kahit naunawaan natin, kailangan, kaya nating makipaglaban. God has not left us defenseless. The full armor is our daily necessity, not a decorative metaphor. Basahin natin ang verse 10 and 11, chapter 6. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Sabihin nga natin, mighty power. One more, mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. May strategy talaga. Yan yung word na scheme, strategy. Apostle Paul is preparing believers for spiritual battle. This strength is not physical or emotional. It's spiritual empowerment rooted in God's character and promises. Merong lakas talaga na ipinagkakaloob sa atin. At itong lakas na ito, dependent kay God. Kay Lord natin makukuha. Purihin ng Panginoon, nagpo-provide din si Lord ng mga vitamina, mineral, supplements. Praise God. Amen. Okay din yun. Provide dyan ni Lord Pero alam nyo, may ibibigay sa atin si Lord na kakaibang lakas. Sino sa inyo yung may ganong karanasan? Yung sakit ng ulo ko, sama ng pakiramdam ko. Gusto mo talaga maglingkod kay Lord, nagpunta ka pa rin. Nung naglilid ka na ng kanta, umiiwan na. Amen. Alam nyo, ilang taon na ako nagpipreach. Natuwa ako kay Pastor Jaime.
Sabi niya, linggo-linggo na pala ito. Parang sabi niya, nagsisink in na daw, linggo-linggo na pala ito. Magpipreach na ako linggo-linggo. Nasa isip ko, ilang taon na ako nagpipreach. Linggo-linggo. At may mga pagkakataon na hindi nyo mapapansin, linggo-linggo yan. May mga pagkakataon, natatayo ako dito na ang bigat ng pakiramdam ko. Pagod, o may mga parang may tatamang sakit, ganon. Pero pagka tumayo na ako dito, at tumawak na ako, parang, amen. Lalo na pag may mga nag-amen, at saka gustong i-obey yung word ni God. Amen. Be strong and in the Lord and His mighty power. Anong ibig sabihin dito ni Apostle Paul? Be strong in the Lord. He emphasizes the source. Strength is not self-generated. It flows from union with the sovereign Christ. Kaya napakahalaga yung relationship natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yung relationship natin sa Godhead, relationship natin sa Abba Father, relationship natin sa Sovereign Holy Spirit. At binanggit dito kanina, sabi, mighty power. Sabihin nga natin, mighty power. Refers to divine omnipotence. Yan yung available sa atin. It's the same power that raised Christ from the dead. Pwede bang basahin natin ito? Ephesians chapter 1 verse 19 to 21. Basahin muna natin hanggang 20. Ready, read. I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. Look at verse 21. Far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. Ang sabi ni Apostle Paul, ang kalaban nyo, ruler, authority, dominion. Ang sabi ng Ephesians, same human author, Apostle Paul. Sa mga believers sa Ephesus, ang sabi niya, yung kapangyarihan na binigay sa inyo, parabab. Amen. Kaya may mga pagkakataon, sisintakin lang tayo ng dyablo. Kapag kayo ay nagdi-deliverance, nag-i-engage sa spiritual warfare, may mga pagkakataon, magpe-pray ka, mag-i-intercede ka, mag-isa ka lang sa bahay, biglang maglalagay sa'yo ng takot sa puso mo. Paglabanan mo. Actually, ang totoo niyan, ang mga demonic spirit, sa'yo takot. Kapag may mga manifestation, nagtatapang-tapangan, dapat may discernment. Takot lang yon. Amen. Pag nakita ng dyablo, ng mga demonic spirit, na alam mo ang authority na meron ka kung sino ka, manginginig yan sa takot. Dati nagtataka ako, bakit meron ako naging karanasan na nung biglang nagmanifest yung mangkukulam, lumuhod pa eh. Bishop, huwag na po, lumuhod pa. Kung may sira ang ulo ko, ang sarap ng pakiramdam, para kang niluluhudan. Pinatayo ko kagad, tumayo ka, huwag kang luluhod. Isa lang ang niluluhuran natin at sinasamba, ang nag-iisang Diyos. Amen. 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 Hindi ko kailangan ng tubig. Thank you. Tingnan natin ang chapter 6, verse 13. Dito na tayo, matatapos na tayo. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand.
Ang sabi dito, put on the full armor of God. Sabi natin, full armor. Hindi pwedeng pipili lang tayo. Hindi po pwedeng, ang gusto ko lang yung shield. Ang gusto ko lang magtago ng magtago. Ayoko mag-engage sa ministry of deliverance. Taga-tago lang ako. Hahanapin kita, Joey. Pero matindi yan, nag-deliverance kahapon. Anong isang araw? It emphasizes intentional preparation. Partial armor leaves you vulnerable. Full armor is essential. Akala nyo yung ginagawa natin dito, yung I put on the full armor of God, huwag natin kakasanayan na parang lang, di ba? I put on the full armor of God. The helmet of salvation. Dahil palagi natin ginagawa, yung iba, wala nang effect sa kanya. The belt of truth, the sandals of peace, may effect sa atin yan. At ang sabi dito, that you may be able to withstand in the evil day. He speaks of specific moments of spiritual attack, temptation, persecution, deception, and oppression. Kailan na-attack ang enemy, kailan di mo inaasahan. Minsan katatapos lang ng tagumpay, may attack. Bago magtagumpay, lahat ng pagkakataon, hahanapan ng dyablo. Ang sabi dito, having done all, to stand firm, implies active perseverance. After resisting, you're not meant to collapse, you're meant to remain standing. Yan ang nais ng Panginoon, na ang Church ng Christ the Rock, until the second coming of our Lord Jesus Christ, tutuparin natin ang ating apostolic calling. Alam nyo ba na tayo ay nagiging pagpapala na rin sa may mga churches? Merong isang church na nasa deliverance sila, tumigil na daw sila. Parang hindi naman talaga totally tumigil, pero parang nanghina na sila pagkatapos ng pandemic. Tapos biglang merong isang church sa loob ng Ciudad Real, nalaman nila nagdi-deliverance. Parang bigla silang nabuhayan ulit. Ginagamit tayo ng Panginoon. It's a charge, a call to action. And embedded in that charge is a divine assurance. May protection tayo, may pagpapala, available ang power ni God. If you take up the full armor of God, you will be able to withstand and remain standing. God commands, but He also empowers. We prepare, but He preserves. Nandyan ang pag-iingat ng Panginoon. Amen? Binanggit yung iba't ibang mga armor. Kabisado natin ito. Ano-ano yung mga armor? The helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sandals of peace, the shield of faith, and the sword of the Spirit. Alam niyo yung ginagawa natin every Sunday, ang tawag dito, faith gestures. Such as declaring scripture and visualizing the act of putting on the armor. Yun ang ginagawa natin. They are not empty rituals. No. They are divine activations that synchronize us with heaven's authority, clothing us in the victory the sovereign Christ has already won. Naalala ko, meron kaming experience ni Rebsel, lalong-lalo na kung kayo ay first time na nakapanood dito sa Christ the Rock. Meron kaming pagkakataon na may na-encounter kami, nakasalubong namin na taong sama ng tingin sa amin. Malayo pa lang na-discern na ni Rebsel, biglang nagsabi siya, I put on the full armor of God.
Helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, sandals of peace, shield of faith, sword of the Spirit. Nagkaroon kami ng deliverance, nahuli namin yung mangkukulam. Sabi ko, anong ginawa mo? Wala nga ako magawa. Bakit wala kang magawa? Eh, naglagay agad ng armor. Akala natin baliwala lang. Yung kapala, pag ginagawa natin ito in the spirit realm, may nangyayari. Amen? And I believe, merong mga nandito sa inyo ngayon, naka-attend kayo ng mga training natin, ng deliverance, mga training na pinuntahan natin. Mismong kayo, nakakita kayo ng sword. Sa spirit realm, nakakita kayo ng shield. Meron pa kang mga nandito, nakakita kayo ng angels. Amen. We wrestle not against flesh and bones, but against spiritual forces. Ihanda natin ang ating mga sarili. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Let us pray. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, thank you for the apostolic calling. Thank you for the apostolic anointing. And thank you for giving us the discernment. Patuloy kaming dependent sa iyo. Patuloy kaming nanghihingi ng pangunawa, ng kaunawaan, ng talino, Panginoon. Maging sensitive kami sa iyong galaw, Panginoon, sa iyong direction, sa iyong pagkilos, Panginoon. Dahil kinikilala namin na kami ay nasa gitna ng digmaan, labanan na hindi namin nakikita at wala kaming magagawa kung hindi mo kami sasamahan, kung hindi mo kami pagpapalain at bubuhusan ng iyong kapangyarihan. And thank you for the power of might that is available to us. And thank you for the full armor of God. At sa series po na ito ng aming Grow in Spiritual Warfare, kung kami ay naging ignorante noong unang panahon, tulungan niyo po kaming mas matuto, patuloy na maranasan, Panginoon, ang mga pagkilos mo sa mga buhay, that all of us will walk in the supernatural and operate in miracle signs and wonders. In the mighty, powerful name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.